Sa magandang umaga po sa ating po lahat, handa na po natin ang ating po mga sarili para po sa pag-umpisa po ng ating gawain. Yung mga nasa labas po ay inayahan na pong pumasok at sama-sama po tayong umawit para sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin. Sama-sama po nating awitin, Redeemed. Awitin po natin na may kalakasan at kasiglahan. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language may rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at basahin po natin ang ating tawag sa pagsamba na matatagpuan sa mga awit 66 verses 1 to 5. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya't walhati siya. ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta, ang iyong pangalay pinupuri nila. Tayo pong lahat, Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan,
ang kahangahangang ginawa sa tanan. Tayo po yumuko para po sa ating panalangin. Praise God, hallelujah, aming Ama, aming Diyos. Kami po nagpapasalamat sa umagang ito at dinala niyo po kami ng ligtas, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa patuloy na buhay na ipinagkakaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa nakaraang linggong pag-iingat, Panginoon, pag-abot sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, hinihiling po namin at ipinapalangin, Panginoon, na paging dapatin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Sa inyo lang po nakatugon ang aming isip, Panginoon. Walang iba kundi mapaporehan kayo, Panginoon. At kayo ang madakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sama-samang pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin. Muli po ay masamba namin kayo, Panginoon, mapasalamatan at mapapurihan. Kayo po ang mag-ingat sa mga kapatiran po namin patungo pa lang po sa lugar na ito, Panginoon. Maging sa aming mga kapatirang na nonood online, Panginoon. Kayo ang gumawa sa lahat, Panginoon. Panginoon, ipinanalangin po namin ang kaayusan ng buong programang ito, Panginoon. Maging ang aming internet, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng katagumpayan po sa gawaing ito, Panginoon. At kayo po ang bahalang sa mga hadlang, Panginoon, sa aming gawain para po makapagpuri sa inyo, Panginoon, ay inilalapit namin, Panginoon, sa inyo. Patuloy rin po namin inilalapit ang aming mga leaders, ang aming mga pastors, Panginoon, at maging ang aming pastora, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumamit sa kanilang buhay, Panginoon. Maging ang tagapagsalitang gagamitin niyo, Panginoon, alam namin kayo po ang nagtayo sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan at karunungan, Panginoon, na ma-deliver po ang mensaheng gusto niyo pong ibigay sa amin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Para po sa ating announcements, patuloy pa rin po ang ating family devotion online every Wednesday po sa ganap ng 7:30 p.m. Tuwing Thursday naman po ay ang ating Tonight with Pastora E online ng 7 p.m. Sa Sunday po, October 6, patuloy po ang ating Sunday School ng 9:30 a.m. at ating face-to-face Divine Worship at FB live stream ng 10 a.m. Patuloy po nating ipanalangin kung sino po ang ibibigay ng Panginoon na ating speaker on Sunday. Ang ating pong presider, ang Sister Sandra Aloran, ang ating mga usherette, Sister Caitlin Ilagan and Chloe Ilagan. After the service din po ay meron pong choir practice, praise team practice, at PTCC YYP practice. Patuloy pa rin po ang ating everyday prayer habit. Sa mga kalalakihan po ay 12 noon, kababaihan po ng 4 a.m. at ang kabataan po ng 10 p.m. Para po sa ating karagdagang announcement, para sa ating balitang K, tinatawagan po ang Sister Christy. Magandang umaga po sa inyong lahat regarding po sa ating 45th anniversary. Next month po ay anniversary natin. So, sabi nga po natin 45th milestone na talaga, no? Kailangan na paghandaan. Nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid na tumugon. So, maraming salamat sa family Apo at sa family Lazaro sa pagtugon po nila sa panawagan natin regarding sa atin pong yung mga kailangan nating sponsors. At regarding po doon sa ating plano sa t-shirt,
hindi pa po makapag-umpisa ang committee dahil wala pa po tayong sapat na pambili ng ating mga t-shirts, materials. Kaya dalawang bagay po ang aming una by faith na mapuproduce yung pambili natin ng t-shirt kasi may timeline po kami. Kapag hindi po umabot dun sa timeline na yon na hindi makakapag-print, ang iniisip po namin ay sa Christmas na lamang po tayo mag-t-shirt. Pero kung gusto po natin na umabot ito para sa ating anniversary, ipanalangin po natin na ahead of time ay makakuha tayo ng mga sponsors para makabili na po tayo ng materials. At gayon din po, hinihiling po natin na ipanalangin ang ating anniversary, October 27, 9 o'clock in the morning. Ang speaker po natin, ang Pastor Benny Lagos. At sa hapon po ay meron tayong mga indoor games at syempre yung tradition natin, yung ginagawa po natin na raffle prizes, andun pa rin po at mga iba't ibang prizes. Meron na pong yung Lazaro family po ay nag-donate na po ng papremyo. Kaya sabi ko nga po, please feel free if meron po kayong, si Sister Liway may dinala na rin po siya. Ito po yung mga prizes natin sa mga games. So, i-pray po natin. Yun pong design, decoration, yun po ngayon ang inaasikaso po namin itong week na to, God willing, matapos na po. Meron po kasi kaming pinagawa at meron din pong inaayos na po yung ating decor team. At hilingin po natin sa Panginoon, physically, financially, at higit sa lahat spiritually, ay ihanda po tayo ng Panginoon sa ating darating na 45th anniversary. Kung may nakalimutan pa po ako, ihabol ko na lang po. Pero for the meantime, yun po yung regarding po pala sa ating code. Ang color coding po natin sa ating 45th anniversary ay black and white. Pwedeng black or pwedeng white or pwedeng black and white. At kung meron pong nagsabi na nakabili na daw po sila at hindi daw po black and white, wala pong problema. Lagi po nating iisipin na yun po ay color coding natin, pero kung hindi nyo gusto yung color na yon at meron na kayong naka-ready for anniversary, wala pong problema. Any color. Ito lang po ay suggestion ng ating board. So, from board po ito, nung nag-meeting yung board, black or white or black and white. Siyempre, ang medyo strict lang tayo dito ay sa choir. Kasi ang choir po, ulitin ko po ang choir lang po ang talagang strict na naka-formal attire. Black yata, no? Parang black kasi hindi po kami magko-choir gown. Kaya sila po ay mag-gown, mga babae, ng black. Pero kung gusto po ninyong makisali sa coding, it's either black or white. So, ulitin ko po, hindi po tayo compulsory, kahit anong color pwede nyo pong isuot. At kung meron pa po tayong additional announcement, ay after na lamang po, ihahabol na lang. Salamat po. Okay po, tinatawagan po ang tagapanguna sa ating Greetings and Praise and Worship, Sister Dana Buatis. Para po sa mga kapatid po natin na yun sa color coding po natin na black or white, may iba po kasi na nakapagsabi na may naihanda na po. Kaya lang po na pagkaisahan ng board na black or white kasi yun yung iniisip natin na available na meron para sa mga kapatid natin na mahihirapan pa po mag-isip para po sa kanilang isusuot.
Magandang umaga po. Ayan po, gusto ko lang din po ipabatid na tayo po ay nagkakaroon ngayon ng Wi-Fi problems, kaya hindi po tayo makapag-live stream. Pero yung mga kapatiran po natin na nasa bahay, paki-inform na lang po natin sila na recorded po ang ating service ngayon. Pwede nilang panoorin mamaya. I-upload po kapag kaya na ng ating internet. Sige po, bago po tayo magpuri sa ating Panginoon, batiin po muna natin ang ating mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. September 26 po, Sister Judith Quezon. Ganon din po si Brother Gary Reynosa and si Sister Rowena Maulawen. And September 28 po, si Sister Praise de los Santos. Sige po, kung nandito na po, inaanyayahan po na pumunta dito sa dakong harapan upang ating pong maawitan at mabati ng happy birthday. Si Popsy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Amen po rin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatiran at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sige po, inaanyayahan ang bawat isa na tumayo at ating pong batiin, kamayan, ngitian ang ating mga kapatiran. At sabihin ako'y nagagalak na narito ka. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umibig. Kahit ang tapas na ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sa Diyos umibig. Kahit ang pagpasta ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Wala pong ibang dahilan kung bakit tayo naririto kundi ang ating Diyos lamang. Amen po ba? Amen. Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could
the best cup of praise sa nag-iisang dahilan kung bakit tayo naririto. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. I worship you because you're holy. I worship you because you're holy for who you are. I worship you because you're holy. I worship you because you're holy for who you are. I worship you because you're holy, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, because you're holy, my provider. Because you're holy, Jehovah, I worship you because you're holy. Lord, you reign
Hallelujah. Ibigay po natin yung the best clap of praise sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, naglilingkod kami at nagpupuri hindi dahil sa kung ano kami, kundi dahil sa kung ano ka, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Lord, we worship you because you're holy. We worship you because you're holy, O God. And we worship you for who you are. Panginoon, maraming salamat po. Na sa lahat ng ito, ikaw ang dahilan. Sa lahat ng meron kami, Panginoon, ikaw ang dahilan. At sa lahat, Panginoon, ng kaharapin pa naming napakaraming magagandang bagay, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Panginoon, maraming salamat po. Na Panginoon, tanggapin mo po ang aming papurit pagsamba. Tanggapin mo po ang aming buhay na iniaalay sa iyo. Panginoon, pakalinisin mo po ang puso't isipan namin na walang ibang makitang laman nito kundi ikaw lamang, Ama. Lord, maraming salamat po na sa bawat kakulangan namin, na sa bawat pagkakataon, Panginoon, na inuuna namin ang takot at pangamba. Sa bawat araw, Panginoon, na pinangungunahan namin ang bawat desisyon mo. Panginoon, salamat po dahil patuloy kang naka-open arms, Panginoon, na tinatanggap kami. Panginoon, patawad po kung masyado po kaming pasaway. Patawad, Panginoon, kung madalas hindi mo kami nakikita, Panginoon, na tapat na nagdilingkod at nagtitiwala sa iyo. Pero, Panginoon, turuan mo po kami na sa lahat ng kakulangan na meron kami, Panginoon, tulungan mo kami at turuan na mapunan niyo ng pag-ibig mo. At mapunan, Panginoon, ng walang hanggang pagsamba sa iyo. Panginoon, dahil ikaw ay ikaw na. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na karapat dapat sambahin, dakilain at papurihan. At Panginoon, ang lahat ng sa amin, Panginoon, ay kulang upang mabigyan ka namin ng nararapat na papurit pagsamba. Pero Panginoon, maraming salamat po muli. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat. Ang gawaing ito, Panginoon, ang bahay-sambahang ito, ang bawat kapatiran mula dito sa Pasong Tamo, maging sa Piel, hanggang sa lahat, Panginoon, ang nakakakilala sa iyo. Panginoon, sa lahat ng aming dalangin, alam namin na ikaw ang tutugon at alam namin ikaw ang maghahari sa aming buhay. Panginoon, naway matunghayan mo po kami na patuloy na naglilingkod sa iyo at handang-handang magpagamit sa iyo, Panginoon. Lord, pinabalik po namin sa inyo ang walang hanggang papuri, pagsambat pa sa salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus at po tayo magsabi ng Amen. At muli bigay po natin yung the best clap of praise para sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen po. Tunay nga pong napakasarap magpuri at umawit para po sa ating Diyos na buhay. Ngayon po ay tinatawagan po maghahandog ng sacrifice of praise ang Next Gen Melody.
Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. Amen po. Salamat po sa buhay ng mga batang ito na patuloy na nagpapagamit para sa ating Panginoon. Ang cute nilang tignan, hindi dahil sa anak ko si Absidy. Pagka nagpapagamit sa Panginoon, parang ang tinu-tinu nila. Hindi man mga perpekto ang ating mga anak at ang mga magulang. Pero salamat sa Panginoon sa pagbibigay ng mga leaders po natin sa ating iglesia na ma-train ang ating mga anak at meron tayong perpektong Diyos na gumagamit sa kanilang buhay. Amen po ba? At ngayon po ay dadako na tayo sa pakikinig ng mensahe ng Diyos. Ang taong gagamitin po ngayon ay ating ipinagpapasalamat sa Panginoon. Tunay po siyang inspiration sa ating lahat. 2 weeks ago ay nandito po ako para po sama-sama po natin siya ipanalangin sa Panginoon sa kanyang karamdaman. At last Sunday, bagamat nakatayo na siya rito, sa boses pa lang alam na nating mahina pa siya. Pero amen pa rin at kasama na natin siya. At ngayon po ay through goodness and faithfulness of God, patuloy po siyang pinagaling, pinalakas at piniling tagapagsalita po natin ngayon. Walang iba po ang ating kapatid na Sister Christy Reynosa. Siya na po ang magpapatuloy. Magandang umaga po sa Panginoon po ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat. Tayo po muna ay humingi ng patnubay sa Panginoon para po sa ating hilingin natin ang kanyang patnubay. Panginoon, maraming salamat sa inyo sa umagang ito, sa biyaya ninyo. Maraming salamat sa banal na Espiritu na patuloy nagbibigay ng kalakasan. Panginoon, kami mag-aaral ng iyong salita. Ako, Panginoon, ay gagamitin niyo lamang maghahatid. Subalit ito, Panginoon, ay mensaheng galing sa inyo. Gawin ninyong buksan po ninyo ang aming espiritual na pakinig, ang aming puso. Tulungan po ninyo, Panginoon, na marinig namin ang salita ninyo, ang mensahe ninyo sa umagang ito. Ito po ang mga aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay pinamagatan ko pong pull and push. At ang atin pong teksto ay mababasa natin sa Ephesians 4:27. Don't give
the devil a chance. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Pull and push. Palagi po tayong nagkakamali, aminin man natin hindi. Kapag pupunta po tayo sa mga establishments, may door nakalagay, push or pull. Minsan, hindi natin alam, pag nakalagay push, nahihila natin, di ba? Pag nakalagay pull, napupush natin. So ano po ba talaga ang meaning nitong pull and push? Sabi nga po sa dictionary, ang pull daw po, we exert force on someone or something so as to cause movement toward oneself. So pag sinabi po nating pull, sa madaling salita ay pahatak, papalapit sa atin. At pag naman sinabi nating push, we exert force on someone or something in order to move them away from oneself. So ito naman po, pag sinabi nating push, patulak, palayo sa atin. So ano po ba ang kinalaman nito sa ating pag-aaralan? Sabi nga po ng ating teksto ay Ephesians 4:27, don't give the devil a chance. Ano ang kinalaman nito? Alam nyo, ang demonyo, totoo yan. Na kung minsan ay na-overlook natin o hindi natin namamalayan, we're so busy. We're so busy sa ating pagtatrabaho, sa ating pamumuhay, sa araw-araw. Busy tayo sa iba't ibang pinagkakaabalahan. And we forget, my Satanas. We forget, my devil. Akala lang natin, ito ay kwentong Biblia. Akala lang natin, nariricall lang natin nang tayo ay nagsa-Sunday school na merong Lucifer. Ano ang ating nalilimutan? Totoo noon, ngayon, na may demonyo, na may Satanas, na laging nakabuntot, na laging nasa tabi natin, at tayo ay tinutokso. Ano po ang katunayan na merong Satanas na tumutokso? Okay, pag-aralan po muna natin sa mandali itong Mateo chapter 4. Itong kwentong ito po yung the temptation of Jesus. So dito po, sabi rito, i-summarize na lang natin, Mateo chapter 4, verse 2. Ang Panginoong Hesus daw po ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at gabi, kaya't siya'y nagutom. Remember, nasa katawang tao po ang Panginoon itong mga panahong ito. Diba, siya'y Diyos na nagkatawan tao. Kung ano ang nararamdaman ng tao, yun po ang nararamdaman ng ating Panginoong Hesus. At dahil 40 days and 40 nights po siyang nag-fasting, nag-ayuno, hindi kumain. Kaya't sabi rito, siya'y nagutom. Verse 3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya. Remember, Jesus na po ito, Panginoong Hesus. Pinuntahan pa ng dyablo. At sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Tatandaan po natin yung keyword, nasusulat. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Nang siya'y tinukso, ang sagot niya ay nasusulat. So, gumamit po siya ng Word of God. So, ito pong unang temptation, unang tukso ng dyablo sa kanya, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. I-apply po natin sandali sa buhay natin, sa panahon natin. Ito po ay parang sa panahon natin ay pleasure o satisfaction na tinutokso tayo ng dyablo. Tignan mo nga,
naglilingkod ka naman sa Panginoon eh. Tignan mo nga, di ba anak ka naman ng Diyos? Pero bakit dumarating sa'yo? May dumarating na pagkakataon, parang kulang yung satisfaction mo. Nagkukulang ka. Parang dumarating na ikaw na anak ng Diyos, dumarating sa punto na ang material things mo ay nagkukulang. Pag po dumating sa atin yung tuksong yun, remember, ang unang tinukso ng diablo regarding that matter ay ang Panginoong Jesus. Pangalawang tukso. Next slide, please. Dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Tandaan po ninyo, ang diablo ay nagmimemorya ng verse. Minsan, pag merong tayong nakikita na parang may ginagawa ang diablo sa isang tao, di ba? Igaganyan natin yung Bible. Akala natin matatakot ang diablo. Nagmimemorya nga ng verse ang diablo eh. Alam nyo sa nakasulat yung minimorya niya? Awit 91:11. Tatagubilin kanya sa kanyang mga anghel upang ikay ingatan. Nag-memorize pa ng verse ang diablo? Pero sinagot siya ng Panginoong Jesus. Ngunit sumagot si Jesus, verse by verse din. Ang sabi ni Jesus, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Dumarating ang time, i-apply natin. Hindi ba sabi sa kanya, magpatihulog ka kasi iingatan ka naman ng diablo. Sa panahon natin, anong sinasabi ng diablo sa atin? Di ba anak ka naman ng Diyos? Bakit may sakit ka? Akala ko ba iingatan ka ng mga anghel? Di ba naglilingkod ka naman sa Diyos? Bakit mo pinagdadaanan yung hirap ng karamdaman na yan? Balikan din po natin ang diablo. Nasusulat, huwag mo akong subukan, diablo, dahil kung susubukan mo ako, magtitiwala pa rin ako sa aking Panginoong Jesus. Yun po ang dapat nating sagot kapag tinutokso tayo. Verses 8 to 9. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Sinabi sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito, yung nakikita niya. Kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin, napakasinungaling ng diablo, tandaan natin, father of liar. Bakit? Ibibigay ko sa iyo. Bakit diablo? Satanas, ikaw ba ang may likha ng sanlibutan? Sabi sa Genesis chapter 1, in the beginning God created the heaven and the earth. Tapos sasabihin mo sa akin, sumamba lang ako sa iyo, ibibigay mo sa akin yan. Di ba ang diablo, meron din temptation sa atin? O di ba? Di ba anak ka ng Diyos? Di ba anak ka ng Diyos? Pero bakit hindi mo natatamasa yung riches of the world? O nakikita mo yung iba sagana, pero ikaw hindi ka sagana. Tandaan natin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin regarding the riches of the world. Bakit? Hindi naman ikaw ang giver eh. Ang Panginoon ang giver ng lahat ng bagay. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran. It doesn't matter kung wala tayo ng riches of this world, ng prosperity na sinasabi, it doesn't matter. Bakit? What matter is, sabing ganon, ang Panginoon ang ating sasambahin at paglilingkuran. Siya ang may karapatan to provide everything we need. Kasi siya ang may-ari ng lahat at hindi si Satanas. Kaya ang lahat ng ito, temptation, tukso lang. Maliwanag dito sa very short story na ito, una pinapatunayan, may demonyo, may diablo. Pinapatunayan, kahit naglilingkod pa tayo sa Panginoon, kahit anak pa tayo ng Diyos, hindi tayo exempted sa mga tukso. Bakit? Si Jesus nga, tinukso. Tayo pa ba? Alam niyo, totoong may diablo. Ito pong nakaraang siguro mga 2
2 weeks ago, para mga ganyan po, sabi po sa akin ni Ken, Mami, pakinggan mo nga yung in-arrange kong, ni-record kong kanta na gagamitin ng choir. Di ko alam kung choir o mga kabataan. So, kinuha ko po yung cellphone kasi sinisend niya po sa amin yun. Sinisend niya kila Mona Gail, Dana. Pinakinggan ko po kasi para agad kung may mali, maayos niya. Pagkatapos ko pong pakinggan, of course, tapos ng pakinggan, enough ko na po yung in-exit ko na po yung apps na yon, yung messenger, doon po siya nag-send. Pagkatapos po, binaba ko na po yung cellphone. Pero may gamit po akong earphone dahil para marinig ko talaga kung ayos ba yung recording. After po nun, mga ilang minuto, may naririnig po ako. May naririnig akong pinatay ko po yung television, nanonood po kami ng balita, pero meron pa rin, chinek ko po yung cellphone, kinuha ko po yung earphone, pinakinggan ko. Alam niyo, si Dadoy, recording po ni Dadoy, kinakausap niya ako, saktong binibili niya sa akin, Kite, pangunahan mo ang mga kongregasyon, saktong-sakto, naihagis ko po yung earphone. Pero na-screenshot ko po yung phone para patunayan ko po sa mga pagsesendan ko, sinendan ko po si Pastor Sam, sinendan ko po yung mga angels ko, tignan ninyo, yung phone, yung recording ni Dadoy. So, sinend ko po yung screenshot ko. Sabi ko, ano ito? Is this from God? Una mong iisipin, is this from God? Lord, bigyan niyo ako ng wisdom. Hindi ko, alam niyo, ang cellphone natin ngayon, bago ma-open yan, may passcode. Tama? May passcode. Kung hindi man passcode, itong hintuturo, ilalagay mo siyang ganyan, pero yung cellphone po, bigla siyang nag-on. At bago po pumasok, dapat yung recording na yun ni Dadoy, marami pa siyang pupuntahan. Pero, bigla, ganon. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan. And the Lord spoke to my heart, it's not from me. Kasi, kung unang-una, sabi ko, hindi ko pinababayaan ang binili ni Dadoy. Kahit napapagod ako, alam niyo yun, pumupunta pa rin po ako ng PL, ng Bulacan. Kahit sa paglinggo, gusto ko magpahinga na, pumupunta pa rin po kami. Nag-i-speak pa rin po ako doon. Sabi ko, hindi ko pinababayaan. Kung dito man po o sa Bulacan, pag may mga bagay na kung ako man ay wala, di ba narinig niyo naman yung sabi ni Pastor Nael nung last time na nag-speak siya, tinatawagan ko siya, Kuya, ganito ang ating topic, ganyan. Kinakausap ko po yan, even our angels. Kaya hindi ko po pinababayaan kahit kung minsan wala ako. Sabi ko, Lord, alam niyo po, hindi ko pinababayaan yung binili ni Dadoy. So I'm sure, hindi si Lord yon, nagsalitang yon. At kung yun man, ay merong paalala sa akin si Lord, ibibigay niya yon through my vision or through my dreams. Hindi yung ganong paraan. Para tandaan po natin, pag may takot, pag wala kang kapayapaan, it's not from God. See, totoong may demonyo, active. Now, ang tanong nga po, when the devil starts pulling, ginagawa ng dyablo ngayon, nag-uumpisa siya na tayo ay hatakin, papalapit sa kanya. When the devil starts pulling, ano po ang dapat nating gawin? Dapat meron tayong pushing. Kapag may pulling ang dyablo, dapat meron tayong pushing. May gagawin tayo. When the devil starts pulling, push our thinking of God. Lalo po nating ilagay sa isip natin
ang ating Panginoon. Isaiah 26:3. Iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Kapag ang dyablo ay very active para ilapit ang sarili niya sa atin, it's time naman yung ating isip, i-push, magkaroon tayo ng effort na ibigay sa Panginoon yung pag-iisip natin para ingatan ng Diyos ang ating pag-iisip. Alam nyo, meron pong very close to our hearts na namatay una yung father niya, pangalawa namatay yung mother niya. Wala pang 1 year, sumunod yung mother niya. Alam nyo, yung anak niya, kasi syempre laking lolo, laking lola, pero nagwo-work na po tong anak niya. In fact, sa hospital pa po nagwo-work yung anak niya. Isa siyang medtech. Alam nyo, masyadong ininda yung pain. The pain na nawala yung lolo niya, nawala yung lola niya. Alam nyo, nagkaroon ng anxiety attack. At dahil itong nanay, nakikita niya yung anak niya na merong anxiety attack, hindi niya nakontrol yung isip niya, hindi niya nakontrol yung puso niya. Pati siya, nagkaroon na rin ng attack. May attack na yung anak niya, may anxiety attack pa itong nanay na to. So what we did, talagang pinag-pray po naming mabuti, Lord, please, yung isip nila, hawakan po ninyo. Lord, yung isip nila, tulungan po ninyo na matuon sa inyo. Kasi kung titignan nila yung sitwasyon nila, kung titignan nila yung kondisyon nila, talagang magtutuloy at magtutuloy itong anxiety attack na ito. Kasi itong mother, wala yung asawa niya eh. Wala. So, nasa ibang bansa, walang hahagod man lang sa kanya. Kaya itong mother at yung anak niya, sabay pa silang nagkaroon ng anxiety attack. But thank God, inaalagaan namin sila sa prayers, tinatawagan, mini-message. Salamat sa Panginoon dahil sa ngayon, nakaka-recover na. Yan lang po ang sagot. When the devil starts pulling, push our thinking of God. Pangalawa po, when the devil starts pulling, push our looking to God. Tumingin tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa sitwasyon na ating nai-encounter. Bakit? Awit 34:5. Sila'y nagsitingin sa Kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Tumingin tayo sa pangako ng Diyos. Kaya kapatid, pag wala kang alam na memory verse, I'm telling you, loser ka. Pero kapag marami kang alam na salita ng Diyos, winner ka. Winner tayo. Bakit? Kasi sila'y nagsitingin sa Kanya at nangaliwanagan. Kapag nalilito ka, imi-memorize mo to. Psalms 34:5. Those who look to you are radiant. Silang nagsitingin sa iyo, naliwanagan. Kung nababalisa ka, imi-memorize mo yung Philippians 4:6. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Kapag tayo ay dumarating sa pagkalito, tumingin tayo sa mga pangako ng Panginoon. Alam ninyo, hindi naman talaga natatapos ang mga problema. Dahil ilang linggo rin na yung bunsong kapatid ni Mamoy, si Tita Melico, halos nagpapaalam na sa amin. Ang tita ko po ay may sakit sa puso. May butas po yung heart niya.
Wala nang gawin ang tita ko kung hindi magpa-confine at uminom ng maraming gamot. At nito pong atake niya, 1 week ago, matigas na yung panga niya. Hindi niya na maibukay yung kanyang bibig. At ang ginagawa na lamang po ng tita ko, nagme-message, Kite, I love you, Mamoy. I love you, Apo. Love na love po niya si Choy Choy. I love you, Apo, Choy Choy. I love you, my family, ganun po. Pag po dama siya ng kaunting ginhawa na maibubuka niya yung kanyang bibig, tatawag po yun sa amin. Mamoy, pray mo ako. Sabi ko po sa kanya, tita, hindi ko, tumingin tayo sa Panginoon kasi nalilito siya. Nung una, gusto niyang magpa-confine, pero inisip niya buong buhay niya, lagi siyang nasa hospital, halos naubos na yung mga iniipon niyang pera, nainom niya na lahat ng klaseng gamot. Sabi niya, nalilito na ako, hindi ko alam gagawin ko. Sabi ko, tumingin ka sa pangako ng Panginoon. And after that, she decided, sabi niya, ayoko nang magpa-confine. Pumirma po siya ng waiver para lumabas po. Kasi nagpa-check up siya, tapos sinabi sa kanya, in need na talaga yung operation, pumirma siya ng waiver, at sinabi rin po niya sa doktor na, Dok, wag mo na akong bigyan ng mga gamot. Hindi po masamang magpa-doktor. Hindi po masamang uminom ng gamot. Kasi kasangkapan po yan ng Panginoon. But she decided, kasi po, pagod na po ang katawan niya. Lagi na lang siya sa hospital, daming tusok, nainom niya na lahat ng gamot. Nag-decide po siya. Ang sabi niya sa akin, gusto ko gayahin yung faith mo. Sabi ko, tita, hindi ko sinasabi na tularan mo yung pananampalataya ko kasi meron naman tayong personal na conviction. Sabi niya, yun ang conviction ko na pumirma na ng waiver at ako ay titingin sa mga pangako ng Diyos. So every day, araw-araw, nagme-message kami sa kanya o tinatawagan namin siya kahit na hindi siya magsalita, basta yung mga pangako ng Panginoon. At noon pong Monday, ito lang pong nakaraang Monday, pinapuntahan na po namin siya. So, yung isa ko pong tita from Cotabato, pumunta ng, parang Jensen yata sila. At yung pong pinsan ko na nasa States, pinadalan siya ng maraming pagkain. Nagpadala din po kami ng pangangailangan niyang financial para kung meron siyang gustong bilhin. So, patuloy yung prayer namin sa kanya. Pray. Pagdating po ng tita ko, Tita Yoli, talaga daw pong maputla ang Tita Meli. Hindi daw po maibukas ang bibig. At talagang sasabihin natin na tama yung mga pamamaalam niya. Pero alam nyo, talagang nagtiwala siya sa pangako ng Diyos. Hindi na siya nalito. Talagang sabi niya, magtitiwala ako sa Panginoon. Pagkaraan lang po ng 2 araw, nag-message, praise God, na ibubuka na po niya yung kanyang bibig, nakakatayo na po siya, at ang sabi niya sa akin, magaling na ako, Mamoy, magaling na ako, Dete, magaling na ako, Kite, magaling na ako. Alam niyo, lagi ko pong sinasabi, hindi masamang magpa-doktor, magpa-confine, uminom ng gamot. Kasi yung divine healing, gift po yan, gift. It's up to us kung tatanggapin natin. At ginusto niya eh. Ginusto niya, inabot ng Diyos yung faith niya. So yung pong ooperahan, yung pong dapat makukonfine, pero ngayon po, malakas na. Bakit? Hindi siya nalito. Diba? When the devil starts pulling, push or looking, tumingin siya sa mga pangako
ng Diyos. Next, when the devil starts pulling, push our calling. Push our calling to God. Awit 55:16-17. As for me, hindi naman po, di ba, sabi ni David, as for me, para sa kanya. As for me, I call to God and the Lord saves me. Evening, morning, and noon, I cry out in distress and He hears my voice. Remember po ninyo nung Sunday, ako po ay umapil sa inyo. Ipanalangin po natin si Lolo. Magkaroon po tayo ng prayer warrior, prayer chain na hindi natin titigilan. May pang-umaga ang mga kababaihan, may pang-tanghali ang mga kalalakihan, at may panggabi ang mga kabataan to pray for Him. Kasi buhay ang salita ng Panginoon, manalangin tayo, evening, morning, noon. Diba? And He hears my voice, ang sabi ni Haring David. Alam niyo noong, yan pong si Erwin, yan, alam po niya yan, sa masaya siya o malungkot o may sakit, ang hininga po niyan, kite, ibig sabihin, kite, busy ka. Pag ganon, gusto niya akong makausap, may ikukwento siyang masaya o may ikukwento siyang malungkot, ayun na nga, ang kwento niya noong time na yon, yung kanyang karamdaman. Actually, ako pa po nagsabi sa kanya, magpa-check up ka para alam natin anong sakit mo. Magpa-check up ka. At nakinig po siya sa akin. Yan naman po ang masasabi ko kay Lolo. Kahit anong pasaway yan, pero may takot po yan sa akin pag ako po ang nagsabi. Siguro dahil lahat ng sikreto niya, hawak ko. Pwedeng ganun di ba? Alam niyo, ako po, sa totoo lang, pag si Lolo na unang kunin ni Lord, may necrological, wag po ako ang magsalita. Yan po ang request niya, wag ako ang magsalita sa necrological, kasi talagang lahat po alam ko. Kahuli-hulihang hibla, alam ko po lahat. Kaya po, nung, alam nyo, dumating sa kanya yung hopelessness. Kasi, he's almost there. Wala na po siyang pag-asa. Ang sabi nga niya sa akin papaalam na siya. Kung mamamatay daw siya, doon na lang siya mamamatay sa Isabela. Uuwi na lang daw siya sa Isabela. Kasi ayaw niyang makita ng mga anak niya, naaawa siya sa mga anak niya na hindi man tamang sabihin o hindi man magandang sabihin na hindi ko na nga sila nabigyan ng full na pag-aalaga at kaligayahan. Tapos ngayon, mahihirapan pa silang makita yung kalagayan ko. Ayoko na rin silang mahirapang alagaan ako. Uwi na lang ako ng Isabela, sabi niya. Hinayaan ko muna siya kung ano yung gusto niyang sabihin. And after that, sabi ko sa kanya, Lolo, pag umuwi ka ng Isabela at iniisip mo na kukunin ka na ni Lord, hindi mo ba iniisip na yung remaining time mo, yung natitirang sandali mong oras, hindi ba mas maganda kasama mo pamilya mo? Kasi ang laki ng pagkukulang mo sa kanila sa panahon. Hindi ba maganda yung remaining na oras mo kasama mo kami, your PTCC and PL family? Hindi ba, Lolo, kung kukunin ka ng Panginoon, hindi ba mas maganda na yung natitira mong panahon, ibigay mo na sa Panginoon, ipaglingkod mo na sa paraang kakayanin mo. At sinabi ko sa kanya yung anniversary theme natin, run the race to win the eternal prize. Sabi ko, pilitin mo, press on toward the goal. Sige, sabi ko, konti pa kahit hirap ka na. Yung natitira mong oras, ipaglingkod mo na. Kung hindi ka man makaakyat, manood kang online, mag-share ka. Pero, sa isang banda, hindi ka ba naniniwala na kayang gumawa ng miracle ang Panginoon? Ginawa niya yan kay Gay, patay na nga yan si Gay, binuhay pa ni Lord. Ginawa niya yan kay Mama Ningning, si Mama Ningning nga, tinubuhan
buhay pa rin, miracle. Si Daddy Garoy nga butas na yung ulo Di ba? Binuhay pa ng Panginoon. Sabi ko, hindi ka ba naniniwala na kayang gawin ni Lord sa iyo yan? Oo nga, sabi niya. Salamat, Mami Te. That's why, nandito siya. Hindi siya umalis. At sinabi ko sa kanya, Lolo, hindi kita didiktahan. Kung kailangan mong magpa-dialysis, go. Sabi niya, hindi, ayoko na. Sabi niya, inom na lang ako laga ko na lang yung dahon ng sambong. Inom na lang ako noon. Sabi niya ganun. Sabi ko, kung ano yung faith mo. Di ba sabi ng Panginoon, mangyari ayon sa pananampalataya mo? Basta kami, Lolo, mararamdaman mo yung pagmamahal namin sa iyo. Kinausap ko yung mga anak-anakan ko, yung mga, syempre, wala na mami nila, binilin sa akin yung 3 Maria na yan, o kinausap ko sila. Sige, padama nyo na ipadama ang pagmamahal nyo. Kahit pasaway, yan tatay nyo. Sabi ko, ipadama nyo yung pagmamahal nyo sa kanya. Ikaw naman, Lolo, sabi ko, laki ng pagkukulang mo sa mga anak mo. Kung ito man remaining mong oras, ibigay mo yung pagmamahal na yon, yung kulang na panahon mo. At kaya nga po, hindi na siya nagpa-dialysis. Decision niya yun. Decision niya. Sabi namin, wag na siyang magsimba, mag-online na lang siya. Gusto pa rin niya. Sabi ng mga bata, diyan ka na lang sa baba. Gusto pa rin niyang umakyat. Bakit? Naniniwala siya. Naniniwala siya, ang buhay nasa kamay ng Diyos. Pag kukunin ka, anytime na gusto ng Diyos, kukunin ka. Pero pag gusto ng Diyos, nabigyan ka pa ng pagkakataon, kayang gumawa ng Diyos ng himala. Kaya nga po, evening, morning, and noon, let us push our calling. Pray. Alam po ba ninyo doon sa PL, meron po kaming itinuro ni Pastor Sam doon. Pagkatapos ng mensahe, tayo, di ba, lumalapit tayo sa harapan at nag-altar call. Doon po ang ginagawa namin na corporate prayer, gumagawa po kami ng big circle. At sa big circle na yon, doon po kami nananalangin. At ang sabi po ni Pastor Sam, Ate Kite, nung nalaman namin, narinig namin yung announcement mo about Kuya Erwin, doon sa big circle namin na yon, we prayed for you, we prayed for Kuya Erwin. Alam nyo, let us push our calling to God. Kasi ang ginagawa ng Diablo, di ba, pinupul niya tayo, hinihila niya tayong papalapit sa Kanya. Gusto ng Diablo talaga na siya yung maghari para sa buhay natin. No, habang gusto ng Diablo yun, no, when the devil starts pulling, gawin naman natin, let's push our calling to God. And last, when the devil starts pulling, push our doing for God. Lalo tayong gumawa para sa Panginoon. Sabi po sa Gawa 20:19, with all humility and many tears, I did my work as the Lord's servant during the hard times that came to me. Sabi ni Pablo, di ba? Buong pagpapakumbaba at maraming pagluha, ginawa ko yung aking responsibility, yung aking ministry bilang lingkod ng Panginoon kahit sa kalagitnaan ng mahihirap na panahon. Let us push our doing for God. And always remember, mga kapatid, hindi lang itong pagtayo na ito, hindi lang ito ang ministry. Pagtugtog, pagkanta, hindi lang ito ang ministry. Everything we do for God's glory, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Pagbibigay man yan, para makatulong tayo sa church o sa mga tao, anumang bagay na ginagawa natin para sa ating mga kapatid, para sa ating iglesia, ministry yun.
kahit anong sitwasyon natin, let's push our doing for God. Alam po ba ninyo, di ba, sabi nga po ng ating presider, talaga pong nagkasakit ako, pero hindi po ninyo alam kung ano yung pinagdaanan ko. Alam nyo, bumagsak po ang aking immune system. At kapag mahina ang aking immune system, lahat po ng sakit ko, lahat po yan nararamdaman ko. Ang una ko pong naramdaman noong time na yon, para po akong naging gulay. Yung pong mga tuhod ko na wala ng lakas, bumabagsak. Pero, kaya ko pa. Kaya ko pa dahil may mga times naman na nakakatayo naman ako. Hindi po ako maindahin kasi ng sakit. At kabisado ko po ang sakit ko. Okay. Okay, may heart attack ako. Kasi may pamamanhid ako. Kasi may pulikat yung aking braso, binte, bumibigay, humihina. Kasi wala man pain yung dibdib ko, pero parang may nakadagan. Okay, may heart attack ako. As simple as that. Pero po, sumumpong po yung aking UTI, kaya po ako ay nagkakaroon ng on and off na fever. Dahil nga po mahina yung aking immune system, bukod sa lagnat, inubo pa po ako ng matindi, kaya wala po ako nung time na yon, ng linggo, kasi ayoko naman na umakyat dito na may fever at may ubo. Pero hindi pa rin po doon natapos, dahil may mga bukol ako, para pong mga bola ng jackstone, nararamdaman ko po. Sabay ng palpitations ng heart ko, dito sa bandang kaliwa, dito naman po, dahil mas marami akong bukol dito sa bandang part, dito naman po yung parang mga bola na parang nagtatalbugan. Okay. Sabi ko, Lord, salamat kasi may lakas pa din ako. Hindi ko man nakakarga si Choy Choy, pero nababantayan ko pa rin siya, nakakapagluto pa rin po ako, nakakapaglinis-linis pa rin po ako ng bahay. Hindi po ako yung bedridden, hindi po ako nakahiga, na basta nakahiga maghapon, hindi po ganun. Pero po nung Friday, early in the morning, around 5 in the morning, kasi 4 o'clock nagre-ready na po dahil maaga ang pasok ni Abby. So lahat po kami gising na ng mga ganyang oras, nakapag-pray na. Si Choy Choy po, pag ganong oras, binababa na po doon naman sa higaan ng lola niya, sa kama ng lola niya. Tapos nakahiga doon si Choy Choy, nakabantay ako doon, tapos si Ken po, tapos na siyang magluto, sasamahan namin si Choy Choy doon. Sabi ko, anak, ihiga ako, nahihilo ako. Yun lang po, una kong sinabi, nahihilo ako. Doon po, may sala set doon, humiga ako. Pagkatapos po nun, sobra na po yung atake ko. Yung atake ko po, sumobra na po yung bilis, yung palpitations ko po. Pagkatapos nun, nawala na po ng pakiramdam. Both hands ko po. Tapos noon yung binti ko po, parang gusto ko siyang isipa, na hindi ko maintindihan, na parang kung anong pulikat na yon, umakyat na po siya, yung bukol ko po, naramdaman ko na yung pain. Tapos pagdating dito sa leeg ko, parang biniblade na po yung leeg ko. Pagdating po dito sa bibig ko, masakit na po yung panga ko. Pagdating sa ulo ko, namanhid yung ulo ko, at habang namamanhid siya, may pain na hindi ko maintindihan. Minamasahe po ako ni Kuya Gary. Pero habang minamasahe po ako, tumitindi na po ng tumitindi. Almost, sabi ko, Lord, kung ito na po, if this is it, ito na po yung time, bigyan niyo po ako ng kapayapaan. Alam niyo, ang prayer ko ganito, hanggat meron pa po akong malay, Lord, sabi ko, kung kukunin po ninyo ako, wag po akong makita ng pamilya ko na nahihirapan. Wag po niyo iparamdam sa akin yung hirap dahil ayokong makita nila ako na nahihirapan ako.
Pero kung hindi pa po ninyo ako kukunin, Panginoon, palalakasin pa ninyo ako. Dumilat po ako sandali. Pagdilat ko po habang nangangatog po ako, ganyan, may nakita po ako na isang pagkalaki-laking shadow. Hindi ko alam kung anong shadow yung, kung si kamatayan ba siya, kung sino siya, lo? Nakita ko siya, pero hindi, ignore ko siya. Bakit? Wala akong takot eh. Alam niyo, yan po ang importante. Kapag may atake tayo, kailangan compose yung sarili natin. May kapayapaan tayo. Bakit? Tandaan po natin, sa mamatay at sa mabuhay, hawak tayo ng Panginoon. Alam niyo, wala po akong takot na mamatay. Pero ang pakiusap ko lang kay Lord, yung akin sigurong worry is yung maiiwan ko. Ang nasa isip ko po, of course, the family, PTCC family, PL family, the PTCC Church and the PL Church. Yun lang po talaga nasa isip ko. Alam ng Diyos yun. Kaya, bago po ako pumikit, tinignan ko po muna sila. Nasa baba silang lahat eh. Tinignan ko po yung apo ko. Sabi ko, syempre, kung ako, ayoko pa. Kasi syempre, ngayon ko lang naranasan yung sarap ng may apo. Pero ready po ako. Anytime ready po ako. Alam nyo, pagkatapos po nun, nawala na po ako ng malay. Hindi ko na po alam ang nangyari. Kahit wala na po talaga akong narinig. Alam nyo, ang sabi sa akin ng mga kasama ko sa bahay, natulog daw po ako ng 6 to 7 hours dire-diretso. Sabi ni Kuya Gary, tinitignan niya ako na, syempre humihinga pa naman, ayaw niya na istorbohin kung kailangan ko ng pahinga. Pero syempre, at the back of their minds, natatakot din sila kasi baka mamaya nakoman ako. Di ba? Pero alam nyo, ako naniniwala po ako, yung panahong yon, buong umagang yon, pinatulog po ako ng Panginoon para hindi iparamdam sa akin lahat ng pain. Pinatulog ako ng Panginoon. At noon pong hapon, sabi ko po kay Daddy Garoy, Daddy Garoy, kung nawalan tayo ng pananampalataya, kung natakot tayo, hanggang ngayon, nasa hospital ako, nakakonfine ako, at patuloy na inoobserbahan. Ang laki na naman ng natipid natin because of gift of healing. Gift, kaya nga gift siya, regalo. Di po ba? It's up to you if you will receive that gift. Pwede mo namang hindi tanggapin. Pero ako po kasi, ganitong nasa isip ko, ngayon pa ba? Ngayon pa ba ako hindi magtitiwala sa Panginoon? Buong buhay ko pinagtiwala ko na, tsaka ready naman ako, anumang oras. Ngayon pa ba ako hindi magtitiwala? At tsaka, lagi ko pong iniisip, sabi ng mga tao, ng mga tita ko, Kite, we're looking up to your faith. Nakatingin kami sa faith mo. Siyempre, iniisip ko po yun. Kung bumagsak ako, makaka-apekto rin po yung pagbagsak ko doon sa nakatingin sa faith ko. Kaya, lagi ko pong sinasabi, Lord, dagdagan ninyo ang aking pananampalataya. And to tell you, mga kapatid, kapag nandun ka na sa puntong yon, andun ka na, di ba? Mabubuhay ka ba? O uuwi ka na sa tunay mong tahanan? Kapag nandun ka na sa kalagitnaan na yon, hindi mo na iisipin, wala akong pera sa wallet, wala akong magandang damit, wala akong magandang cellphone, wala akong sapatos, wala ako ng lahat ng riches of this world. Bakit? Hindi ko na to kailangan eh. Kaya, sa oras na ito, sinishare ko sa inyo, sabi ni Pastor Sam,
Ate, sabi niya, kung mahina ka pa, pwede ako ang pumalit sa iyo. Magsabi ka lang, sabi niya. Sabi ko, Pastor Sam, I appreciate yung iyong offer sa akin, yung help mo, na ikaw ang papalit sa akin. Na-appreciate ko yan. Pero gusto kong gamitin yung faith ko. Gusto kong tumayo. Kahit nagsishake ako. Kahit na nanghihina pa ako. Kahit na hirap pa ako. Kahit na mamanhid pa yung ulo ko, as long na makakatayo ako. Bakit? When the devil starts pulling, I want to push my doing for God. Iyan po ang sinabi ko kay Kuya Erwin. Lolo, kung kakaunti na lang ang time natin sa mundo, gamitin na natin ito sa paglilingkod sa Panginoon. Na kapag kinuha tayo ng Panginoon, pagharap natin, ang sasabihin natin, Panginoon, ibinigay ko po yung best ko para sa iyo. Yung remaining time ko po, inoffer ko sa iyo. At ang sarap marinig, well done, good and faithful servant. Kaya mga kapatid, push or pull and push. Don't give the devil a chance. Kahit ano ang temptations ang ginagawa sa atin ng dyablo, wag natin siyang bigyan ng pagkakataon. When he starts pulling, let us push our thinking of God. When the devil starts pulling, let us push our looking to God. When the devil starts pulling, let us push our calling to God. Evening, morning, noon, let us push our calling to God. And when the devil starts pulling, let us push our doing for God. Diba? Sinabi ko, magsasalita ako, tatayo ako. Hanggat nakakatayo ako, ito man yung huli kong pagtayo, I gave my best. Diba? Binigay ko yung best ko. Mga kapatid, tandaan natin, sa Panginoon ang lahat. Panginoon, sa'yo itong buhay namin. Sa'yo ang lahat. At kung ano man ang natitira pa sa amin, natitirang buhay, natitirang lakas, natitirang talino, natitira kung ano pa ang meron kami, gagamitin namin ito para sa'yo. Inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat. Panginoon, sa'yo ang lahat. Itong buhay kong ito sa'yo. Kapag nais mo na po na ito ay isauli namin, anytime we are ready. Pero gawin niyo po kami na habang naghihintay, habang may lakas pa, gamitin namin ito sa paglilingkod sa iyo. Sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati. Maging ang pinakamahina kong gawin ay awitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa iyo. At kung ano man
nga po kailangan ng Diyos ng lahat ng mga material things kasi siya po ang lumikha ng langit at lupa. Ano ang hinahanap niya sa atin? Itong buhay natin na ito na maipaglingkod sa Kanya hanggat may natitira pa po tayong lakas. Ipakita natin, i-offer natin sa Panginoon. Ito po ang kailangan ng Panginoon na makita niya ang buhay na ito handang maglingkod. Hanggang kailan? Hanggang sa sandali na tayo ay tawagin ng Panginoon. At hanggat hindi pa tayo tinatawag ng Panginoon para umuwi sa tunay natin tahanan, i-offer natin ang buhay na ito, gamitin sa paglilingkod. Inaanyayahan ko pong mga kapatid na nais dumulog sa harapan upang sama-sama tayong manalangin at tinatawagan ko po ang ating pastora upang tayo ay pangunahan sa ating panalangin. Another time para i-offer natin ang ating sarili to surrender ang ating buhay sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating pastora. Sige po, kunin natin yung ikaw ay Diyos na gumagawa ng kagila-gilalas. Yung ipinakikilala, ang kalakasan mo sa gitna ng mga tao. Ako po ay nagpupuri sa Panginoon. Maghapon, nakita ko ang aking anak, hindi kumikilos. Sa tingin ko, sa pakiramdam ko, ipatay na siya. Pero maghapon po akong lumuduhod sa Panginoon. Sabi ko nga, ikaw ay Diyos na gumagawa ng kagila-gilalas. Ang iyong kalakasan ay ipakikilala niyo sa gitna ng mga tao. So, hindi lang sa akin. At isang gabi siya ay bumangon hating gabi. Nakita ko ang kagila-gilalas na ginawa ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, hindi lang sa amin, maging sa inyo, sapagkat tayo'y mga katawan ni Kristo. Tayo po ay Kanyang inibig upang iligtas. Tayo po ay Kanyang iniibig upang tayo'y tulungan. Abutin tayo sa lahat ng mga pangailangan, sapagkat siya ang Diyos, tapat magpakailanman. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat kalooban niyo na kami bigyan ng banal na salita upang huwag kaming matakot sa mga panakot ng Diablo. Na sa panahong ito, kaming mga anak ng Diyos ay pinanghihina sa pananampalataya. Kaming mga anak ng Diyos ay Kanyang tinuturuan na tumingin sa problema, hindi sa inyo. Pero higit kayong makapangyarihan kaysa kaaway na gumagawa sa buhay namin, sapagkat ang inyong habag ay hindi nauubos upang kami tulungan, abutin sa lahat ng mga pangailangan. Kaya nga, Ama, ang panghihina ng aming pananampalataya ay patawarin ninyo ang bawat isa sa amin. Narito po kami at nagpapakumbaba sa inyong banal na paningin, na alam namin kayo ang Diyos na katugunan sa lahat ng pangailangan. Kayo ang Diyos na laging may magagawa upang abutin ang lahat ng may sakit, sapagkat kayo pa rin ang may sabing magdadala kayo ng kagalingan at kagamutan. Kaya Ama, narito po ang iyong mga anak na may sakit, sakit ng katawan, sakit ng kalooban, sakit ng hirap ng buhay. Kayo ang pag-asa namin, ang Diyos na gagawa ng kagila-gilalas na mga gawa. At ipakikilala nyo sa aming mga anak ninyo na kami inyong tutulungan, ipagmamalasakit sa lahat ng bagay, sapagkat ang pag-ibig nyo sa amin ay walang hanggan. Kaya Ama, nagkakaisa kami, ang kalagayan ni Lolo, Panginoon, siya po ay inyong ipinagmamalasakit, sapagkat alam niyang buhay kayo magpakailanman at ang inyong kapangyarihan ay magpakailanman. Lahat ng may sakit,
kami po ay nagkakaisa. Magdadala kayo ng kagaling at kagamutan. Lahat ng nagigipit, kayo rin may sabing ilalagay nyo kami sa kaluwagan. Lahat ng nangihina, kayo pa rin ang Diyos ng kalakasan. Walang bagay na totoong mahirap sa inyo. Kaya ang aming paglapit, umaasa kami, ipinakita nyo sa amin ang kagilagilalas sa pamamagitan ng buhay ni Kristi. Nakita namin na ang kanyang pananampalataya ay nanatilit nagtiwala sapagkat kayo ang Diyos na gumawa sa kanya ng kagilagilalas. Gagawa rin kayo sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat kami inyong ipinagmamalasakit. Kaya ang mensahe na pinadala nyo, Ama, purihin ang pangalan ninyo, purihin ang inyong kapangyarihan, purihin ang inyong katapatan. Maraming pong salamat. Ang lahat, Panginoon, ng mga kapatid na nagsilapit, kami po'y nagkakaisa at nagtitiwala. Gagawa kayo ng dakilang bagay sapagkat kami na naglagak ng tiwala sa inyo, ipinagmamalasakit nyo kami. Ang lahat pong ito, Ama, ay pinagpapasalamat po namin tinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Tunay pong napakaganda ng mensaheng napakinggan po natin ngayon. At gaya nga po nung sa Sunday School po namin sa 1 Thessalonians 5:18, "In everything give thanks, for this is the will of God concerning you." Tunay nga po, ipagpasalamat natin sa Panginoon ang lahat ng bagay sapagkat ito'y kanyang kalooban. Kung ang ating tagapagsalita po sa lahat ng kanyang pinagdaanan ay nakakapagpasalamat sa Panginoon, tayo pa nga ba, ako pa nga ba, o ikaw pa nga ba ay hindi makakapagpasalamat sa Panginoon sapagkat ito ay kanyang kalooban. At nasusulat po, may Bible po tayong dapat panghawakan sa mga salita ng Panginoon para po mapagtagumpayan po natin yung bawat pagsubok. At ngayon po ay tinatawagan po ang ating mga asherettes, Sister Belen Constantina and Sister Mabel Arevalo, para po sa paglikom ng ating kaloob at handog. Alay ko naway gamitin, ito lamang, Ama, wala nang iba pa kung hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling. Awat ang kangyaring handog ng pusong mayroon. Pagpalain kaming lubos sa ngalan
Aming Ama, bago po kami lumabas sa bahay-sambahang ito, itanim niyo sa puso't isipan namin ang kapangyarihan ng iyong banal na salita at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Igawad niyo po sa amin at umaasa kami na kami inyong papatnubayan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.